Welcome back sa Tito Manny TV. Umaani po ng samut-saring batikos si Vice President Sara Duterte tungkol po sa kanyang inilabas na pahayag hinggil dito sa issue ng West Philippine Sea. Kasi po, matapos ng matagal na panahon na siya ay nanahimik at hinihintay ng taong bayan kung ano ang kanyang masasabi sa pambubuli ng China sa ating mga sundalo diyan sa West Philippine Sea, tikom po ang kanyang bibig. Pero ngayon po, for the first time, nagsalita na ang ating Vice President. At ang kanyang sinabi ay hindi na po ikinagulat ng taong bayan. So naglabasan po ang katakot-takot na pambabatikos sa ating Vice President na sinasabing wala talagang pagmamahal si Sara Duterte sa ating mga Pilipino dahil siya daw ay pro-China at kung ano-ano pa pong mga pambabatikos ang kanyang natanggap. So ang dami na pong naglabas ng kanilang mga reaksyon. So ito naman po ang aking reaksyon sa kanyang sinabi tungkol po dyan sa West Philippine Sea issue. Panoorin po natin ito. Sa wakas, Vice President Sara Duterte nagsalita na po tungkol sa West Philippine Sea issue. Ano kaya ang kanyang sinabi? Nagsalita na po si Vice President Sara Duterte tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Bukod po doon sa expected natin na ang isasagot niya ay no comment, meron naman pong karugtong ang kanyang pahayag. Sabi po niya, I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo. That should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. Vice President Sara Duterte broke her silence for the first time regarding continued Chinese harassment of Filipino vessels in the West Philippine Sea. But instead of giving her thoughts about the growing tension, she said no comment. At idinugtong na po niya na sa tingin niya yung statement daw ni Congressman Paulo Duterte tungkol sa kanya at sa West Philippine Sea is comprehensive. Dahil kung matatandaan po natin, sabi po ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte said that it was not the job of the Vice President and the Secretary of Education to demonize China or any country for that matter. The question on the actions of Chinese vessels in the West Philippine Sea should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. Although may nagpadala po kasi sa akin ito. Sabi niya, kung hindi dapat makialam ang Vice President sa foreign policy ng Presidente, bakit daw si former Presidents Jejomar Binay and Leni Robredo ay naglabas ng kanilang saloobin tungkol dito sa West Philippine Sea issue? Sabi po ni former Vice President Jejomar Binay noong February 16, 2016, sovereignty is non-negotiable. We will insist on our right. But I want to improve bilateral relations with China, especially on trade and commerce. Sabi naman po ni former Vice President Leni Robredo noong August 13, 2019, I understand why our new administration is more friendly to China, but I think there should be a clear line as far as protecting our territory and sovereignty. Although meron pong kumontra nito, sabi po niya, baka wala daw silang alam pagdating sa foreign policy or baka gusto lang daw nilang magbida-bida lang or may masabi lang. Okay, so pagpalagay na po natin na talagang hindi pwedeng makialam ang Vice President sa foreign policy ng ating Presidente dahil ang Presidente po ang Chief Architect ng foreign policy ng Pilipinas, bakit hindi man lang daw makapaglabas ng statement or magpakita ng concern si Vice President Sara Duterte doon sa mga sundalo natin na nasugatan doon sa huling engkwentro dyan sa West Philippine Sea? Bakit siya nakakapaglabas ng mga statement sa kung ano-anong issue na nangyayari sa ating bansa? Kung yun niyang kay Apollo Kibuloy, nakapaglabas siya ng statement at nagpakita ng suporta, bakit hindi siya magpakita ng suporta or ng concern sa mga sundalo natin na nasugatan? Hindi naman na siguro kasama sa foreign policy yun. Kung ikaw ay maglalabas man lang or magpakita ka man lang na ikaw ay nag-aalala sa mga tao natin dyan sa West Philippine Sea.
Hindi nga ba sinabi ng ating Vice President, unahin natin ang Pilipino, unahin natin ang Pilipinas. Bakit ngayon parang inuuna nila ang China? Sabi ng mga DDS, kapag hindi nagsalita, pro-China. Kapag nagsalita, pro-China pa rin. Saan daw lulugar si VP Sara? Hindi naman tayo bobot, tanga. Nakikita naman natin at naiintindihan naman natin kung ano yung pinapakita ni Vice President Sara Duterte. Hindi niya kailangan i-demonize ang China kasi baka magalit sa kanila ang China eh. Sa totoo lang, halatang halata po yan. Pero suportahan man lang niya yung foreign policy ng ating presidente. Kung ayaw niyang magbitaw ng statement tungkol dito at baka magalit ang China sa atin, so be it. Dahil sabi nga nila, hindi dapat makialam ang Vice President sa foreign policy. Pero, yung bang pagpapakita ng concern or yung maglabas ka ng statement para man lang maramdaman ng ating mga sundalo na sila ay sinusuportahan mo. Yan ba ay going against the foreign policy of our President? Hindi nyo na po kasi mauuto ang taong bayan. Kahit na ano pang idahilan ninyo, a simple statement of concern will be enough. Kung talagang ayaw niya magsalita tungkol sa West Philippine Sea, fine. Pero meron na pong nasusugatan. Yung pong sinasabi niyang unahin natin ang Pilipino, magpakita siya ng concern. Kung doon niya sa pamilya na mga inambush sa Maguindanao, kung di po ako nagkakamali, ay nagpunta pa siya at dinalaw niya ang mga pamilya nito. Hindi ba siya pwede magsalita man lang at magbigay ng suporta at i-congratulate itong ating mga magigiting na sundalo na handang mamatay para lang ipagtanggol ang ating teritoryo? So maaalis nyo ba sa taong bayan ang magduda kung saan nakakiling si Vice President Sara Duterte? Parang hindi naman nakapanipaniwala yan na hindi man lang pwedeng magsalita ang Vice President or magpakita ng pakikiisa sa mga Pilipino sa ginagawang pambubuli ng China sa atin. Kayo nga ang tanungin ko, kailangan ba talagang puro no comment na lang si VP Sara pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Pero pagdating sa mga murahan rally ng grupo ni former President Rodrigo Duterte at ni Pastor Apollo Quiboloy, nandun siya para magpakita ng suporta. Hindi ba dapat din lang naman magpakita si Vice President ng pag-aalala dito sa ating mga sundalo? At bago po ako magtapos, meron po akong gustong hingin na reaction ninyo dito po sa sinabi ni Salvador Panelo. Dahil may niluluto silang Sara Duterte, Robin Padilla tandem sa 2028. Sabi po ni Salvador Panelo, kung hindi tatakbo si former President Duterte, I will push Senator Robin to run, seek the Vice Presidency. Siguradong panalo yan. Paano ka naman nakasigurado, Salvador Panelo? Tandaan po ninyo, majority po ng Pilipino ay anti-China ngayon. At ayaw po namin sa mga pro-China na kunyari ang kanilang isinusulong ay ang pagkamakapilipino nila na unahin daw ang Pilipinas, unahin daw ang Pilipino, pero ang kanilang suporta at loyalty ay nasa China. Iilan lang po ang pro-China. So baka nananaginip itong si Salvador Panelo at siguradong panalo daw kapag nagtambal si VP Inday at si Robin Padilla bilang President and Vice President sa 2028. Ano kaya ang masasabi ni Senator Amy Marcos? Hindi ba noong paman sinasabi na po na ang magtatandem ay si Sara Duterte at si Amy Marcos sa 2028? Pero halatang halata po na may galit si Salvador Panelo kay Amy Marcos. Dahil matatandaan niyo po nung sinabi ni Panelo na parang hindi welcome itong si Amy Marcos sa mga Duterte. Parang pinalalabas ni Panelo na ipinagsisiksikan lang ni Amy Marcos ang kanyang sarili sa mga Duterte. Kaya nga nakita nyo sa mga rally, dun sa mga murahan rally ng mga Duterte, kahit na harap-harapan ng minura-mura ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos, ang nasabi lang ni Amy Marcos ay nakakaloka. Ngayon, ito, initsapwera na talaga ni Salvador Panelo si Amy Marcos. At ang gusto niya, kung hindi daw tatakbo si former President Rodrigo Duterte, ang itutulak niya ay si Robin Padilla para makatandem ni Sara Duterte sa 2028. So, ayan po, sa tingin ninyo,
Wala po ba talagang pagmamahal si VP Sara sa ating mga Pilipino? Dahil lagi niyang sinasabi, unahin ang Pilipino, unahin ang Pilipinas. Pero sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, parang mas pabor siya at kumikiling siya sa China. Well, yan po ay sarili kong opinion. Ano po ang opinion ninyo? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.